At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang pumukaw sa atensyon ng buong bansa. Ayon sa mga ulat, tinanggal na sa Senado si Senadora Amy Marcos, isang hakbang na maraming tawang nagulat. Si Marcos na kasalukuyang may hawak na posisyon sa Senado ay biglang nawala ng pwesto at hanggang ngayon ay wala pang malinaw na pahayag mula sa mga otoridad kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkaalis. Ngunit ang mga nakakagulat na balita, ang pasensya ni President Cotin ng Norte Jr. ay tila may koneksyon din sa mga kaganapang ito. Ayon sa mga analyst, hindi malayong magkaroon ng mga matinding hakbang si PBBM. Kabilang na ang paggamit ng dahas hindi lamang laban sa mga posisyon kundi pati na rin sa loob ng kanyang sariling pamilya. Ang mga balitang ito ay nagpapakita ng mas matinding tensyon sa politika ng bansa kung saan hindi naligtas ang mga malalapit na kaanak sa pamahalaan mula sa mga posibleng hamon. May mga nagsasabing ang pagkakasibak kay Senadora Amy Marcos ay isa lamang bahagi ng isang mas malalim na estratehiya. Kung ang mga pahayag ng ilang eksperto ay titignan, maaaring mayroon pang mga hakbang na itutulak si PBBM para matibay ang kanyang control sa mga mahalagang posisyon ng gobyerno. Ang tanong ngayon, kung ang mga hakbang na ito ay magdudulot ng pagkawatak-watak sa mga Marcos o makikinabang sila mula rito. Hindi rin ligtas ang iba pang mga kasapi ng posisyon sa banta ng dahas. Ang mga galaw ng administrasyon ay pinapalakas ang takot ng ilan, lalo na sa mga hindi sang-ayon sa pamahalaan. Patuloy na inaabangan ng mga susunod na hakbang ng Pangulo at kung paano ito makakaapekto sa buong bansa. Habang mga eksperto ay nagtatalo tungkol sa kung ano ang tunay na layunin ng administrasyon, isang bagay ang tiyak. Ang mga kaganapang ito ay magpapatuloy na magbukas ng mga mahalagang usapin sa politika ng Pilipinas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kaya nga sila nakiusap kay BP Sara na mag-unit team na lang, wag nang tumakbong presidente. Even si Amy Marcos na kapatid niya, inamin nila yon. Na nakiusap sila kay hindi mananalo si BBM kung hindi nagbitaw si BP Sara as presidential candidate. Don't tell us that you are that stupid na hindi mo yan alam, Claire. Even yung mga mangmang tao, alam yan. Kayo sa mga nanonood nito, alam nyo ba yan o hindi? Napaka-imposible naman. Kahit kayo mga makamarcos, kahit kayo mga bashers ko, alam nyo yan o hindi? Na ang dapat presidente natin si BP Sara. So, kung ang pag-uusapan natin pakinabang, at gusto lang ni BP Sara maging presidente, at gusto lang niya makinabang, dapat ginawa niya na dati pa. Hindi na siya nag-vice president. Ito totoo. Ang makikinabang pag nag-resign si Marcos, taong bayan. Masakit, no? Masakit tanggapin. Pero yan ang totoo. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpo-protestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka Teka muna, bago tayo pumunta dyan, sana binalita na rin. Anyway, may ganyang bidya talaga. But anyway, sana binalita. Bakit ba pinagre-resign si Marcos? Okay? Isa sa natakel kanina ni BP Sara dyan ay patungkol doon sa dapat magpa-drug test si Marcos. Kasi kung wala ka sa katinuan, wala kang magagawang pagsisilbi sa taong bayan. At merong ang usapin na si Marcos ay bangag. Kaya nga yan ang sigaw ng tao Marcos bangag! Marcos bangag! Marcos bangag! Ang tanong ko, kayong baka nanonood dito, kahit ikaw bashers, mga bashers dito, kayong mga makamarcos, naniniwala ba kayong hindi tumitira si Marcos? Hindi adik si Marcos? Hindi bangag si Marcos? Diba? Hindi ako maghuhusga. Ako kasi, ang gusto ko, ang paghuhusga nasa korte. Nasa Diyos. Ang tanong lang kasi rito, bakit ayaw magpa-drug test? Di ba? Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan Kaya until now,
Kine-question ni BP Sara na dapat ka mag-resign kung hindi mo kaya magpa-drug test. Dahil sablay ka dyan. Di ba? Wala ka sa katinuan kung bangag ka nga. Ano iisipin ng tao? Kasi kaya ka takot sa drug test dahil bangag ka talaga. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Marcos, BBM. Pero para matapos na, pa-drug test ka na. Yan ang sinisigaw ng taong bayan, Marcos bangag eh. Sana man lang nakikinig ka sa taong bayan. Yan po ang problema ng gobyerno mo, Marcos, hindi ka nakikinig. Iniisip na nga nilang bangag ka, ayaw ka pa pa-drug test. Yung tigas ng ulo mo eh. Di ba, Claire? Ba't hindi mo i-convince yung amo mo magpa-drug test? Tuloy tayo. Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte. Teka muna, Claire. Ano ba namang klaseng ano yan? Ano ba namang klaseng sagot yan? Para ka namang hindi Ay, Attorney Vic! Attorney Jimmy Bondok. Ano ba tong klaseng attorney na ito? Pagsabihan nyo nga ito kasi nasisira yung mga abogado sa mga reasoning nitong babae na ito. Kahit hindi ito kaalyado ni Attorney Vic nila Attorney Bondok siyempre abogado tas ganyan hindi naman kino-compare si Marcos kay Ninoy. Hello! Kino-compare lang dahil binaril si Ninoy sa airport. At si PRRD kinidnap din sa airport. Yun lang yun. Hindi kino-compare ni BP Sara kay Ninoy. Hello! You know why, Claire? Medyo mahina utak mo dito. Alam ko mas matalino ka sa akin. Alam naman natin, abogado ka eh. But yung reasoning mong yan, ang layo. Alam mo, injustice po yan para i-compare si PRRD kay Ninoy Aquino. Una, si PRRD galit na galit sa adik. Masasabi mo ba kay Ninoy yon? Ikaw na, sumagot. Pangalawa, ito pinakamatindi. Si PRRD galit na galit na galit sa komunista. Hindi nagkakanlong at hindi galit na galit na galit na galit sa NPA. Si Ninoy ba galit sa komunista? Nagtatanong lang. Si Ninoy ba galit sa NPA? So hindi po tayo nagko-compare dito. Yung barilan lang sa airport, yun lang po yun. Di ba? Pambihira naman, Claire. Kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass Teka muna. murder. Ayan, isa pa to. Attorney Vic! Pasensya na ha. Attorney Tor yun. Kasi, Attorney Jimmy Bondok, kasi matatalinong abogado yan eh. Nasisira yung tatlong yun at mga libo-libong abogado pa sa Pilipinas dahil sa mga ganitong reasoning nitong abogadong ito. Alam ng abogado to. Walang abogado hindi alam to. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala nga kayong sinampa kay PRRD na kaso eh. Yung sinasabi nyo, 40,000, 50,000, 5,000, libo-libo yung sinasabi nyo crime against humanity. Pagdating sa ICC, daan lang. Wala pa atang 100. Asa na yung libo-libong pinagmamalaki nyo? Na hindi lang makuha dito ang hustisya. Pero pagdating sa ICC, kukunin na hustisya. Asa na yun? Nasa ICC na. Ba't libo-libong inaano nyo? Di ba? Wala pa nga sa 100 yung kaso dun kay PRRD. Nakikita nyo reasoning nitong Ale na ito? Bakit? Si Ninoy ba? Hindi ba kinasuhan din ni Marcos? Kaya nga pinalipad ng Pero wag na natin pag-usapan yun.
ng Amerika, ng ibang bansa. Pero hindi yun ang issue. Hindi yun ang issue. Ang issue rito, huwag tayong aralin mo yung batas. Kayo nga, si Castro convicted na, hindi nyo pa inagalaw. Si Marcos nga may problema Final and executory. Yung kanyang estate tax hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Hindi ako nagsabi noon, korte, final and executory. Tapos si PRRD, pagbibintangan nyo, wala pa namang wala pang kaso, wala pang ano. Anong klaseng abogado ito? or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismo Totoo. ang dating Pangulo Pangaraw ang nagkumpara noon sa sarili kay Ito lang. Totoong malayo. Si PRRD kay Ninoy. Bakit lang ba kinumpare? Alam mo, pag kasi nagko-compare ka ng isang tao, kailangan mong kuhanin yung konteksto. Yan ata ang hindi alam ni Claire. Kahit halimbawa magbabasa ka ng batas, kukunin mo yung konteksto. Magbabasa ka ng Biblia, kukunin mo yung konteksto. Ano ba konteksto nito? Binaril si Ninoy Aquino sa airport at si PRRD kinidnap sa airport. Same scenario. And again, both Marcos ang nakaupo. Yun. Is this just a coincidence? Nung panahon ni Ninoy na binaril siya, ang nakaupo ay si Marcos Sr. Nung kinidnap si Tatay Digong, ang nakaupo si Marcos Jr. Coincidence? Ayan po yung konteksto. Kaya po kinukompare ni BP Sara na pag ito umuwi, patay. Bakit? Si Ninoy din naman pinaalis para yung kaso mo wala dito, magpagamot ka doon sa ibang bansa. Kaya lang bumalik. The threat sa political career ng Marcos, patay. Hindi ko sinasabing si Marcos Sr. pumatay. But just look at the coincidence. Here, kinidnap si PRRD because of political issues. Ang sabi, political harassment. Pag nagpumilit bumalik, again, the same Marcos ang nakaupo. Hindi po ako nagbibintang. Ini-explain ko lang that the coincidence could be too much kaya kino-compare ni BP Sara. Claire, sana naiintindihan mo yun. Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Ito namang mga kalyado ni Ninoy, ito namang kamag-anak ni Ninoy, umiepal pa Isa pa kayo. 'Di ba? Ganun ang pag-interpret ng isang bagay. Huwag niyong iaalis sa konteksto. Ako kung ako anak ni Tatay Digong, no way, hell no. Hindi ako papayag i-compare yung tatay kong si Tatay Digong kay Ninoy. No way. Tas kayo pa nagsasalitang ganyan. And ina-out of context nyo yung sinasabi ni BP Sara. Inililigaw nyo kayong mga Aquino, mga dilaw. Huwag na kayong makisawsaw. Yung pagbaril lang. Yung krimen sa airport. And at the same time, the people involved galing sa isang angkan. Period. Pambihira itong mga to. Nagbabalita mula sa front. Ay nako. Next topic po tayo. Ito, matindi ito. I me out. At meron pang 2 susunod. Naaalis na rin.
Hindi ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa campaign rallies ng administration ticket sa Cavite at Laguna nitong weekend. May koneksyon kaya yan sa posisyon ng senadora sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito ang aking report. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas si Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11. Ay, medyo nadulas siya ron. Medyo nadala. 10. Kasi 12 po yan eh. 10 tapos, mali itong 11. Sige. Ano ibig niya sabihin? Si Amy wala. Medyo nadulas lang siya ng 10. So, sino pa yung isa? Eto, may mga nagsasabi, okay? May nagme-message sa akin galing sa mga lihitimong taga-suporta at lihitimong apelyido. Isang lihitimong kilalang apelyido dito sa Pilipinas. Okay? Ang sinasabi, ito. Si Amy, tinatabangan na dito. I don't know if it's true or not o ginagamit lang ni Amy ang Duterte basta para sa akin, huwag nyo iboboto si Amy. Yan diretsahan sinasabi ko, wala akong tiwala. Pero kung umalis si Amy ng tuluyan, that's good. Dahil di umano, meron pang 2 susunod. Kayong matitinong senador dyan at alam ninyo sa sarili ninyo na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay illegal, ay kidnapping sa layman at para sa mga abogado, tinatawag nilang extra rendition, umalis na kayo dyan. Kasi hindi kayo pwedeng sumasayaw sa 2 ilog. Anong klase kayong magiging senador kung naniniwala na kayo na mali ang pagkakaaresto at nandiyan pa kayo? Diba? So, yun ang balita. They will stand na mali talaga eh. Mali talaga yung ginawa nila Marcos dito sa aresto. But antayin natin. Antayin natin. Posibleng 2 yun pa. But posible pa nga maging 3. Okay? So antayin natin at napakaganda ng development kung isa-isa na po itong bibitaw dito sa team ni Marcos. But definitely, medyo mahina pang tukso dahil of course, incumbent eh. Nakaupo si Marcos. So may pera yan. May makinarya yan, may power yan, may control yan. So, kung ikaw ay takot sa kaso at ikaw ay may parang palakol na nakaganyan sa yung kaso, pag umalis ka dyan, sigurado buhay ang kaso mo. Diba? Hindi natin maalis dahil it will give alyansa a bad taste pagka isa-isa na pong nag-alisan dyan. No? Pero antayin po natin. Kung totoo man to or hindi, antayin natin kung kakayanin nila. Kasi pag umalis sila dyan, definitely they will need to be an independent. At to be an independent candidate, kailangan malakas ka. Kailangan may pera ka. Meron dyan mayaman Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Alis ka na dyan, kaya mo maging independent. Isa sa pinakamayaman na Pilipina. Ay, basta. Alis ka na dyan. Marami kasing advantage pag may partido kayo. No? So siguro, i-gauge muna nila kung aalis ba ako, mananalo ako. Of course, hindi lang yung makikipaglaban para sa Duterte o para sa tama. Iisipin din yan kung mananalo sila. Diba? Kasi kung hindi rin sila mananalo, they will just stay. Bakit? Dito may power for the meantime. Dito may pera for the meantime habang nakaupo. Dito may makinarya for the meantime habang nakaupo. Diba? So, they will just grab, no?
na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung Ito si Claire, pagka patungkol sa kapalpakan ni Marcos, laging antayin natin, tingnan po natin, hindi ko po alam yan at hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Pero pagdating sa Duterte, kakasabi lang ni BP Sara, meron na siyang reaksyon. Di ba? Pero pagkang issue kay Marcos or sa team ni Marcos, titingnan natin. Ang hirap, no, Claire? Ang hirap ipagtanggol ng presidente mo. Ay, nako. niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna Sortie Uy! si Camille Villar. Naku, si Villar absent. Si Villar kaya mag-independent. Maging sa kampanya ng alyansa sa Tacloban, Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Pero nadulas siya. Kinampanya si Camille pero nadulas. Sabi niya 10. Oo. Villar sa Ito tatandaan po natin. Magising na po tayo. Kahit anong klaseng paliwanag ang gawin natin. Sa mga kababayan kong nanonood ngayon, pati kayong mga bashers ko, ikampanya nyo yung inyong mga kamag-anak. Why? Yung election ngayon, ito ang pinakamatinding election na parang 2 tao lang ay iboboto mo. Pag binoto mo yung PDP, it is a vote for Duterte. Pag binoto mo kahit isang kandidato ni Marcos, it is a vote for BBM. It is a vote for Marcos. So, 2 lang po ito. Sabihin nyo sa kamag-anak ninyo, you choose. Dahil grabe po ang politika ngayon. This is not against Attorney Vic and Tito Soto. This is not about Pastor Kibuloy and about Abalos. This is about Team Duterte at Team Marcos. Yan lang po yan. Pag binoto nyo ang PDP, parang binoto nyo si Tatay Digong. Pag binoto ninyo ang Team Bangagers, para nyong binoto si BBM. Your choice. Pati yung mga kakampanyahin yung kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho, their choice. Kayo na pong bahalang mamili. Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisi-bisiyan ako, mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Yun, sakto. Diba? Alam niyo mga kababayan, ako nagugulon sa kanila. Sinasabi nila walang hustisya sa Pilipinas. That is the very purpose kaya mo dinala si Tatay Digong doon. Pero si Roque, pauuwiin mo sa Pilipinas. Hindi ba kino-contradict nyo sarili nyo mga animal kayo? Diba? Kala ko ba walang hustisya sa Pilipinas? Ba't pinipilit nyong umuwi si Roque? Oh, edi hayaan nyo, litisin siya ng ICC doon. Talagang pinatapon nyo lang dahil kalaban ninyo si Marcos. Ay si PRD. Kalaban nyo lang ang Duterte. Double standard kayo eh. Oh, yung iba pinauuwi nyo rito. Yung gustong umuwi, tinatapon ninyo. Pero pagilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo,
mulat sa poll, sinabi ko naman na independent. Dapat mag-independent. Independent daw si Amy. Yung may mga kakayanan dyan, dapat mag-independent. Madadamay kayo talaga. Nakikita nyo yung dagsa ng tao sa Netherlands? That is organic. Nakikita nyo ang kampanya ng PDP ngayon, linggo-linggo. Nationwide. Meron pa sa ibang bansa. That is not a joke. Ha? Buong Pilipinas ang rally ng PDP. At outside Philippines. Nakikita nyo na ang lakas ng PDP. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na survey sa susunod na araw. Yung survey nila is just mind conditioning. Ipapakita ko sa inyo yung survey na live. Malakas po talaga ang Team Duterte. Kaya kung ayaw nyong madamay dyan, sa Team Bangagers, mag-independent na lang kayo. Mas mabuti pa. Tingnan nyo si Tulfo. Si Ben Tulfo, independent. Taas sa survey. Di ba? Kasi alam ni Ben Tulfo, sabit itong grupo na to. Maniniwala ba kayo na hindi inalok si Ben Tulfo ng kung ano-ano offer? Sa lakas ni Ben Tulfo, sigurado. Kung kinuha nga nila dito si Abalos, kulelat eh. Diba? Kung sino-sino nga pinagkukuha dito, wala namang kakwenta-kwenta si Ben Tulfo pa. I'm sure inoferan yun si Ben Tulfo. Kaya lang, may paninindigan si Ben Tulfo, alam niya palpak to. Alam niya palpak tong Team Alyansa na ito. Mas mabuti pang mag-independent siya. O, kita nyo, ang taas niya sa survey. Diba? Alam yun, sino nandiyan dyan? Old school politics. Trapo. May nagawa ba dati? Maybe not all. Pero madami dyan. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So, mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya. Ngayon, another characteristic of Marcos or BBM. Mabuti na lang sinabi ni Amy yun. At least, alam namin, yun ang stand niya. Puro niya. 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 Ganyan. Si Marcos, hindi siya aamin ng isang bagay na siya ang magpapagalaw. Halimbawa, si PRRD. Hindi niya inaamin na siya ang nagpadala sa Netherlands. Ano sinasabi niya? Inutos nila. Di ba? Puro siya, nila, niya, siya. Inutos nila ng ICC at ng Interpol. He will not take responsibility. Hindi ganyan ang alam kong leader. Ang leader, blame it on me. Kahit kasalanan ninyo, you blame it on me. Ang boss, kasalanan nyo. Pero ako payaman, ako powerful, it's all about me and me. Because I am the king. Yun po ang difference. Tingnan nyo si PRRD. Sabi niya, gawin ninyo yung trabaho ninyong mga pulis. Pag may pumalag, alam nyo na ang gagawin. And then, ako mananagot. Ako. Look at the difference of BBM and PRRD. Yung isa, hindi niya masabihan, madiretso. PRRD naman, kahit hindi niya kasalanan, inaako niya. Ganun po katindi. Tungkol dito sa alyansa, no? Hindi rin daw alam ng palasyo kung nag-usap na ang magkapatid ng Marcos. Mas bagong palakpakan, hindi nagkakagulo, no? Hindi totoo. I mean, itong mainstream media, alam mo, alam ng mainstream media eh. Kasi nagko-cover sila dyan. Yun nga lang, wala sila sa Hong Kong. Pero, I mean, yung mainstream media nasa Netherlands din. Alam nila Maris Umali. Alam nila legit. Legit ang sigawan pag Team Duterte ang nagparally.
Kahit saan, doon sa Hong Kong, sa Davao. Ito, walang katurya-turya. Ganun po ang difference. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, puro luma yan. May nagawa ba yung mga yan? Nabago ba? Ni meron bang tumindig dyan para man lang sugpuin? Eh, tanong mo kung saan nakatira yung mga yan. Mababa ba ang droga sa lugar nila? Yun na lang tanong ko eh. Asensado ba yung lugar nila? Diba? Next tayo. Ito po pag-usapan natin. Ha? Napaka-importante nito. At kinuha ko yung mismong sinabi ng China. Kasi meron pong lumalabas na balita. Meron pong nalalaman ng China eh. Ang nakakapagtaga, bakit gustong itago? Dahil may kumakalat po na si PRRD ay humingi ng asylum sa China pero hindi pinayagan. Okay? Pakinggan na po muna natin kung ano mismo ang sasabihin ng China. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香 Naintindihan ninyo? Basahin ko. I would like to point out specifically that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation. China po ang nagsasabi. 港系私人度假行程，中方从未收 China has never received, highlight, never received a so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. Maliwanag. Ang nagbalita nino, News 5. China yung nagsalita. Maliwanag na. Diba? Kasi mayroong kumakalat na si PRRD raw ay nanghingi ng asylum. Hindi po totoo yan. Kasi talagang gustong umuwi ni PRRD. Dahil,